Hi guys! Magandang hapon, magandang gabi. Ang mainit po natin pag-uusapan ngayon ay pumapatungkol dito sa hindi po humuhupang issue patungkol sa ginawa ni Vice Ganda na pag-call out kay Axel na kanila pong guest or contestant sa kanilang segment Especially for You or sa Axel, Christine and Vice issue. Grabe, ilang araw na. Pero until now, viral na viral pa rin po ito at mainit na pinag-uusapan. Actually, umaabot po ng 100,000 post or tweets sa X na dati pong Twitter. Si Vice Ganda, lalo na ngayong hapon po na ito. Katunayan yan, meron din po mga artista, mga content creator nagbibigay ng kanilang opinion patungkol po rito. Grabe, ang laking gulo, ang laking issue nang nangyari po sa kanilang segment. So, sobrang dami po ng mga negatibong komento. Ito na nga daw kaya ang downfall ng Showtime. Nagsisimula na nga kaya. Pero kung tutuusin, napakarami na pong naging issue nitong si Vice Ganda, no? And ang masaklap nito guys, lahat ata ng issue nitong si Vice Ganda ay patungkol sa panlalait ng kapwa. So, hindi lang po ito patungkol sa mga host, kundi pati na rin sa publiko, sa mga tao, sa labas po ng kanilang circle. Isa na nga po yung kanyang mga sinabi noon na si Jamie 7, tapos tingnan nyo ngayon, sila ngayon nasa Jamie Network at ang sinabi niya kay Miss Jessica Soho. So halos lahat ng malalaking mga issues ditong si Vice Ganda patungkol po sa panlalait and pangmamaliit sa mga tao na siyang patuloy and sinasabi ngayon ng mga netizens because of this recent issue naman sa Showtime. Kasi lalo na't hindi po siya nag-sorry, nakipagmatigasan po siya sa publiko na hindi mag-sorry kay Axel dahil sa kanilang paniniwala umano na wala silang ginawang masama. At tama lang ang kanilang ginawa na pag-call out dito. Kasi nga 'di ba, nag-post po itong si Vice Ganda. Nahihingi siya ng tawa dahil base sa video ni Christine ay hindi nga siya na-offend. Sabi niya dito, sorry na mali ang reaction ko. Ang dating kasi sa akin at sa ibang andon ay na-off si girl na sinunggaban siya ng halik. And I thought na she felt violated. Since hindi naman pala ay apologize to the guy. So, ang reason kung bakit siya mag-apology ay dahil hindi naman na-offend pala itong si Christine. So, walang dapat na pag-call out na ginawa sila. So, balit ikinagulat po ng publiko ng bawiin ni Vice Ganda. Talagang on national television, sinabi niyang babawiin ko yung twinit ko na I will say an apology. Meaning, hindi siya magsasorry dahil I do not need to apologize for what I did. Ito po ang aking paniniwala at paniniwala din namin na hindi namin kinakailangan mag-apologize because of what we did was right. Again, nakausap ko sila at si Christine based doon sa kanyang TikTok video, sinabi niyang hindi siya na-off. At it was okay. Pero nung nakausap namin siya ulit kahapon, sinabi niyang talaga namang na-off siya. At meron siyang naramdaman na hindi siya komportable sa ginawa ng Sir Chi. Kaso umalma po dito ang publiko sapagkat kahit na-off po itong si girl, need pa rin niyang mag-apologize dahil maling akala naman yung akala nila. Yung kanilang reaksyon. Maling akala dahil hindi naman hahalikan pala nitong si lalaki, itong ni Axel, itong si Christine. Base kasi kay Axel, hindi niya balak halikan yung babae. Iba brotherly shoulder bump niya lamang ito kasi ganun sa kanila pag kumawa or nagkamay, sabay dikit nung balikat. Yan yung paliwanag. So, napahiya pa rin si Axel kaya kinakailangan pa rin daw niya mag-apologize dito. Sorry Vice, I don't agree with you in this situation. May taong napahiya dahil na misinterpret yung gesture niya. So, ayun na nga. Hindi lang dahil sa na-offend si girl, but tamang maling akala lamang sila.
Kumbaga, yes, nandun sila sa situation, nandun mismo sila nung mangyari yon, pero yung reaction nila is akala lang pala nila yun ang gagawin. Hindi yun yung gagawin ni Kuya eh. So, kailangan pa rin ng apology kasi napahiya po ng sobra. Lalo na't yung salita ni Vice Ganda is sobra-sobra din. Pwede namang, no, you don't do that. Stop na sana doon. And pagsabihan na lang off-cam na sorry kung na-call out ka namin you don't do that. Don't do that dahil po pwede kang makasuhan. Off-cam na lang sana yon. Pero sa live pa din niya sinabi So grabe po yung pagpapahiya na ginawa nila kay Axel. May taong napahiya dahil na misinterpret yung gesture niya. Di natin alam kung ano yung impact na ginawa mo sa kanya. He may be devastated inside, pero hindi niya lang pinaparamdam or ipinapakita sa inyo kasi ayaw niya lang lalong palakihin ang issue. You still owe him an apology, I believe. Sabi naman dito, pinahiya niya si Axel and they judge him, so mali pa rin. Yan yung nag-reaction ng publiko, hindi sila sang-ayon na binabawi ni Vice Ganda yung apology niya kasi para nga po sa marami or sa mga netizens is kailangan pa din. Grabe, napakalaki po ng issue na to. Hindi kaya maapektuhan nito ang Showtime. Lalo pat ngayon ay parang nagko-call out po ang mga tao to cancel Vice Ganda and Showtime. May nagpapahinto po sa Showtime yung ibang netizens kasi wala naman daw natututunan. Hindi lang daw nila maintindihan yung mga diehard fan kung bakit patuloy pa rin nilang iniidolo or dinidepensahan si Vice Ganda kahit kitang-kita naman daw. Malinaw pa sa sikat ng araw na hindi maganda ang programa para sa mga bata. Maging yung sa cake issue nga po, naungkat pa. Kasi ito yung basehan nila na talagang ito yung mga ebidensya or yung kanilang mga nilalapag na reasons na hindi maganda ang Showtime for kids. And sa mga kabataan, wala daw magandang natututunan na dito. Minsan, yes, ang galing daw magsalita nitong si Vice Ganda lalo na pag nagbibigay ng payo pero hindi naman daw nakikita ng mga tao na ina-apply niya ito sa kanyang sarili. I-boycott na yung especially for you. Kailangang ipatanggal ang segment na yan. Marami nang hindi magandang nangyayari simula noon pa. Sana ipa-review sa MTRCB simula sa umpisa. Napakarami ng violations. Merong pamamahiya, pangmamaliit at higit sa lahat yung mga asal at biruan ng mga host hindi magandang halimbawa sa mga batang nanonood. And for sure, mahirap itong pinagdadaanan ng Showtime lalo na kung masusundan na naman ng another issue at hindi po sila mag-iingat. Ngayon pa nga lang po ang dami na pong parang gusto pong patalsikin itong si Vice Ganda sa show. So what more kung hindi pa po sila mag-iingat sa susunod. Pero syempre hindi rin mawawala yung mga taga-suporta at taga-depensa ni Vice. And sabi dito, agree. Naging protective ka lang, Meme or Mimi Vice. Kasi ayaw mong maagrabyado. Dapat nga magpasalamat pa yung girl sa'yo. Pinagtatanggol ka na nga po kayo sa mga bashers. Ang dami lang makinig, utak na pinapalaki pang issue. Nabanggit ko nga sa kasagutan ko na bashers na kapag hindi nyo sinita si Axel, kayo naman na magko-call out na baka ganon or ganoon, saan kayo lulugar. Kapag tama ginawa, may masasabi kayo. Kapag mali, may masasabi. Ano ba? Sakit sa ulo ng mga bashers. Sabi pa dito, di ko rin kasi maintindihan kung bakit nag-post pa yung girl na hindi siya na-off dun sa ginawa ng guy, pero makikita mo naman sa reaction niya na ilang talaga siya. Kasi nga po pwede naman pong nagulat lang siya o kaya malalaglag po siya kasi ang lakas ng pwersa ng lalaki. Hinigit syempre siya para shoulder to shoulder, di ba? Kaya parang lumaban itong si girl kaya lumalabas na nailang siya or na-offend siya. So nagulat lang marahil and magkaiba naman yon. Magkaiba yung nagulat na bigla sa na-offend. Sabi pa dito, medyo ang presko din naman talaga kasi lalo na first time lang nila na mag-meet tapos ganon. Kaya for me, tama lang din talaga yung pag-call out nila doon sa guy. Pero since maling akala
Di ba ang sabi doon na ninakawan ng halik? Wala naman pong pagnanakaw na halik nakita po doon sa video. Hindi naman magnanakaw ng halik si Boy. So, maling akala pa rin na kinakailangan po mag-sorry ni Vice. Pero, itinanggi niya. Ayaw niyang maghingi ng sorry. Nakipagmamatigasan po siya sa publiko. So, kayo ba guys, ano inyong komento about dito? Pa-comment lang sa baba. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.